Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, ito po ang ating pag-uusapan patungkol po dito sa kalahating bilyon na gastusin ng gobyerno para po sa bantay ni BP Sara. Ay nako naman, napakalaki namang halaga niya. Alam niyo po na ano ko kumbaga na-out track ako, hindi ko 'to nasundan, hindi ko ito na gaanong naisip na italakay kasi po busy ako kahapon. Pero nung nakita ko 'to sa isang balita ng Manila Bulletin, parang naku, nagulat talaga ako. Ang laki pala, 500 million pala 'yon. Kasi ito po palang mga bantay ni BP Sara, sumasahod po ng 50,000 monthly. Ngayon, 50,000 monthly, so nasa 20,000, 20 million a month pala. 20 million a month ang ginagastos po dito. So, pag minultiply po ng 2 taon, 24 months, nasa 480 million. Tapos, dagdag pa po dyan yung 55 million ng OBP na ginastos po 2022 to 2024 on special duty allowance for military and uniform personnels. So, ibig sabihin po 480 plus 55 million. Sus Mariosep, napakalaking halaga. Hindi po biro to. Nasa 535 million ang ginagastos ng gobyerno nating mga Pilipino para lamang po sa iisang tao. Iisang tao lang po yun Ang ginagastos po natin 500 million sa loob ng 2 years. Di pag natapos ang ang termino ni BP Sara, gagastos tayo ng 1.5 billion or more than pa po doon. Yan po yung nakakagulat na revelasyon dito ni hindi pala nanalo to. Si Secretary Gadon. Yan po yung kanyang binalita dito po sa Manila Bulletin na talaga namang nakakagulat at tinawag nga pong lavish security nitong si Gadon. Kasi nga po totoo naman po medyo labis po talaga 'yon. Kasi 'di ba kumbaga kung atin pong susumahin yung pong ganong kalaking halaga na 500 million pesos more than pa 'di ba pwede siguro itong gamitin para sa ating mga kababayan na mahihirap. Pwede nga ipampatayo ng mga eskwelahan, pwede nga pagawa ng library, pagawa ng mga computer room, laboratory, 'di ba? Para sa mga estudyante para mas maging kaiga-igaya ang kanilang pag-aaral. Pwede ring makatulong ito sa mga kababayan nating magsasaka. Ipambili po ng abono. Napakaraming abono niyan, 500 million na halaga. 'Di ba? Malaki po sana may tutulong nito sa ating mga kababayan. Pero ang nangyayari po, nakatutok lamang sa iisang tao. At parang kawawang-kawawa pa po ang labas nitong si BP Sara dahil nga po sinasabi po ng kanyang mga kaalyado, sinasabi ng mga taga SMNI, sinasabi po ng mga dagang palengke vloggers na si BP Sara daw po ay pinopolitically harass or political harassment daw po ang tawag dito. Pero hindi naman nila sinasabi yung tunay po na pangyayari. Kasi nga po, kung meron po nawala, kung meron pong nabawas, meron naman pong natira. Hindi naman po biro-biro lang yung natira. Dahil po, yung natira naman pong nagbabantay dito, kay BP Sara, aabot po ng 358 pa yung natitira. So, saang banda, kawawa itong si BP Sara? Kasi kung nga natira po ay nasa 358 pa,
Aba, edi ibig sabihin po nito, marami pa rin po. Eto, pakita ko sa inyo ang kumbaga pinag-compare si BP Sara at dito po kay BP Lenny. Etong si BP Sara 433 minus 75, meron pa pong matitira na 358. Eto ngang si BP Lenny. Wala pa nga pong 100, no? 78 lang ang kanyang bantay o ang kanyang bodyguard. Para saan? Yung ganong karami, 300 plus. Kung nabawasan ng 75, nabawasan ng 75, 358, sabihin natin 358 na lang yan. Para saan pa po yan? Sinasabi, meron daw pong banta. Patungkol daw po sa NPA. Itong si BP Sara dahil kumakalaban daw po ito sa NPA. Paano mangyari na manganganib ito sa NPA, gayong ang tatay nga niya. Ayan yung tatay niya. Hoy, ang NPA! Mabuhay! Mabuhay si Duterte! Ayan, tatay niya. Diba, supporter ng NPA. Meron nga pong video na hindi na nga lang makita ngayon. Pagkatapos niyang manalo na siya ay maging manalo na presidente, ang tinawagan niya kagad, itong si, itong si Joe Masison. Yung pong ganyang, bagay o ganyang gawain, diba, parang nililin lang ang mga tao, kunwari kinakalaban ng NPA, pero yun pala sinisigaw pa ng tatay nitong si BP Sara. Kaya tingin ko dito, ito po ay pamumulitika. Ito po ay propaganda laban sa ating gobyerno. Kinakalaban ni BP Sara ang ating gobyerno, kinakalaban nitong grupo ni Kibulok ang gobyerno at pinapalabas po na aping-api si BP Sara dahil para mapagtakpan po ang pagpunta niya ng Germany at panonood ng Taylor Swift daw po na concert or Alanis Morissette. Hindi ko alam kung anong concert ang pinanood niya, pero yan po ang nakita nating mga report na etong si BP Sara ay pupunta po doon para magbakasyon, hindi para magtrabaho or working visit. Ang pagpunta niya doon ay para po magpasarap buhay. So ngayon, ang ginawa nila, inilabas nila yung issue ni Marbil, sumulat si BP Sara, pwede naman niyang tawagan si Marbil, pwede naman niyang kausapin ng personal, pero dinaan pa niya sa post. At nang dinaan niya sa post, ayun na yung pinagpiestahan ng mga dagang palengkeng supporter at vlogger. Yun na po yung pinainit nila. So ngayon, nakalimutan na natin, nasan na ba si BP Sara? Umuwi na ba? Nagtatrabaho na ba? Anong silbi nung 358 na bantay niya? Anong ginagawa ng mga yan? Isa taga-bukas ng pinto ng kotse, tapos biglang papalit yung isa, taga-sara naman. Ganun ba? Yung isa taga-bukas ng pinto ng Office of the Vice President, yung isa taga-sara. Yung isa taga-hatak ng upuan, yung isa taga-tulak. Ganun ba? Yung isa taga-bukas ng aircon, yung isa taga-bukas ng ilaw. Sus Mariosep. Sa dinami-dami niya, 358. Parang aping-api pa si BP Sara. Pinalabas lang talaga nila itong issue na ito kasi nga po, kailangan nila mapagtakpan na inuna pa ni BP Sara ang pagpunta sa Germany, magpasarap buhay, magbakasyon, kaysa po tumulong sa ating mga kababayan na sinasalanta po ng bagyong Karina. Sabi nila, tumulong daw si BP Sara. Sige nga, bigyan nyo kami kahit isang litrato man lang na si BP Sara ay nag-aabot ng relief goods sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, baha, habagat at high tide. Sasabihin ng mga dagang palengke, nagpamigay ang Office of the Vice President ng tulong sa ating mga kababayan. Office of the Vice President. Pero yung Vice President absent. So, sino nagpamigay? Di yung mga tauhan, kaya po nila pinalabas itong issue kay Marbil. Kaya nila dinivert yung issue kay Marbil, issue kay General Torre,
pinapainit nila yung issue na merong mga nakabantay na pulis doon sa harapan ng KOJC para mapagtakpan ng issue ng pag-alis ni BP Sara sa kalagitnaan ng delubyong naranasan po ng mga taga Metro Manila. Yan po ang ating Vice Presidente. Napakagaling po. Palakpakan natin. Palakpakan natin ang ating Vice Presidente. Napakagaling sa pagda-divert ng issue. Ayan! Ang tindi. Diba? Kaya alam niyo po talagang ako kaya gusto ko tong i-vlog. Kasi po, dinivert lang nila eh. Ngayon, kita nyo, wala na pong balita kung nakauwi na si BP Sara. Meron pong mga nagko-comment sa ating live, sinasabi, eto daw pong si Digong, sumunod din sa Germany. Hindi natin alam kung totoo yan. O, meron ding nagko-comment, pumunta din daw ng China. Si Digong. Baka tinatakasan na ang ICC. Baka ayaw na magpahuli sa ICC. Kaya umaalis na din. Diba? Yan po yung mga haka-haka lamang. Pero dito kay BP Sara, pag sinabi natin na si BP Sara inuna ang pamamasyal, pasarap buhay sa Germany kesa tumulong sa ating mga kababayan, propaganda ba yun? Paninira ba yun? Yun ang totoo eh. Diba? Yun naman talaga totoong nangyari eh. Ayun! Puti sana kung hindi totoo. Yun ang totoong nangyari. Yun ang totoong naganap. How dare you? Kaya po sana, 'di ba, sa mga gumagawa po ng gumagawa po ng pagtatanggol kay BP Sara, timbangin ninyo ang mga pangyayari. Hindi inaapi si BP Sara dahil 358 pa natira sa kanya. Sabi ninyo, may banta ng NPA dito kay BP Sara, parang kaibigan nga ni Digong ang NPA eh. Tapos sabi ninyo, nilalabanan ni BP Sara ang NPA. Bigyan nyo kami kahit isa man lang na ebidensya na nilabanan ni BP Sara ang mga NPA. Diba? Si Baste Duterte nga nagkwento yan doon sa isang hakbang ng mautog. Ano sabi niya? Simula nung pinanganak siya hanggang 2 taon na nung nangyari parang 2 years. Parang 2022. Simula nung pinanganak siya hanggang 2022, meron pa rin daw po na insurgency doon sa kanilang lugar. Di ba naging mayor diyan si Sara? Bakit hindi niya natapos yung issue na yan? Di ba? Tapos nanghihingi pa ng intelligence fund, mga confidential funds, di ba? Hindi malaman kung saan ginasto. Di ba? Kaya ang nangyayari, may mga kababayan po tayo, tinatawag siya ngayong tambalustay, di ba? Talaga naman, parang totoo yung sinasabi ng ating mga kababayan. Bakit? Tamba, lustay. Bakit? Bunganga ng bunganga, tambaluslos, pero lustay naman ang lustay ng pera ng ating bayan. Pera ng gobyerno. Kaya, tamba, lustay. Bakit? Pero mo ganyan kalaki ang ginagastos ng gobyerno. Para po sa kapritsyo lamang ng iisang tao. Diba? Kung yung mga kababayan natin na yan, na mga nagiging bantay ni Sara, ilagay na lang sa pagtulong sa ating mga kababayan, like sa PNP, ibalik na talaga lahat sa PNP, sa AFP naman, para madagdagan ng puwersa ng militar. Diba? Matira lang, kahit 100 lang eh. Malabo pong kumbaga magkaroon ng threat. Sinabi na nga po doon sa Senate hearing, walang threat si BP Sara, walang kahit anumang tangka sa kanyang buhay. Sino magtatangka dyan? Duterte yan. Sino magtatangka dyan? Duterte yan. Sino magbabalak ng masama dyan? Duterte yan. Takot nga mga Pilipino dyan eh. Tapos ang mangyayari, meron pang sinasabi yung mga taga-SMNI, kawawang-kawawa daw si BP Sara, ginigipit. Sus Mariosep. Ano ba yan?
Totoo ba yun? Ha? Totoo ba yun? Naging kawawang kawawa eh. Mariosep, napakarami nating kababayan ang hindi po nakakapanood ng concert ni Taylor Swift. Ay, baka si BP Sara nakapanood na ng Taylor Swift. Yan ba kawawa? Kaya po ito, sa aking vlog na ito, gusto ko lang po linawin, hindi po kawawa si BP Sara. Pinagkakagastusan po siya ng ating gobyerno ng nasa 500 milyon. At kapag natapos ang kanyang termino, ay maaaring gumastos ang ating gobyerno ng hanggang 1.5 billion pesos. Para lamang sa kanyang bantay yun. Pwera pa yung mga pagkain nun. Pwera pa yung mga ibang expenses nun kapag umaalis. Diba? Kaya, nako, maging mapag-isip po tayo. Huwag puro magpapaniwala sa mga fake news vlogger, sa mga fake news sa YouTube channel. Nako. Mahirap po yan. Kaya ako may payo po ako sa inyo eh. This song is from Wilbert's Hard to Find Wag Music kang Library. Tatanga-tanga, huwag kang tanga, kahit walang gamot yan sa tao. Tanga, huwag kang tanga, huwag kang tatanga-tanga, huwag kang tanga. Malamang na sa'yo, ika'y Madisgrasya madisgrasya pag ika'y tanga, huwag kang tatanga-tanga. Huwag kang tanga, kahit Kahit saan ka pumunta ay huwag kang tatanga-tanga, huwag kang tatanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Ayan, wala pong ospital sa taong tanga. Kaya wag po magpapaniwala dyan sa mga fake news na yan. So, mama chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas! God first! Thank you po. Salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog. Bye-bye!